So ito mga kababayan, yung ating pag-uusapan ay patungkol po ito mga kababayan sa pagka-aresto ni Marcoleta, no? Mike Defensor at Joseph Espiritu. Oo, mga kababayan, ito na nga ang nagbabagang balita. Totoo po ito ha, hindi po ito fake news. So, arestado po ang tatlong personalidad na pangalang Rodante Marcoleta, Mike Defensor at Joseph Espiritu sa kasong plunder na inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. At eto na nga po mga kababayan. Eto na. Walastik. Oscarix. Orapatap-tap. Eto na. Do you want to see your house or any other place through satellites outside the Earth? That means if they're... Ayan na. Mga kababayan. Call na yan ng korte kung saan nakafile ang information. Nasa kamay na ng Sandigan Bayan ang desisyon kung itatrato ba na kusang sumuko o Minda, inaresto si Senator Rodante Marcoleta. Ito ay matapos maglabas ng arrest warrant. At kasunod ng pag-aresto ay isinailalim sa booking procedure sa Camp Crame si Senador Rodante Marcoleta. Pero dumaing siya ng chest pain at pagtaas ng presyon kaya dinala muna siya sa ospital. At nakatutok live si June Veneracion. Ako, mga kababayan. Ito po, pakinggan natin ha mga kababayan, press con. Press con po ito mga kababayan. Marcoleta, ayan na nga, inaresto na nga, basahin ko na lang. Dinala sa Camp Crame nitong July 6 si Rodante Marcoleta. And matapos siyang sumuko kasunod ng paglabas ng warrant of arrest, sa inihain ng Sandigan Bayan 3rd Division laban sa kanya. Kaugnay ito ng 75 million plunder case na isinampa laban sa kanya ng Ombudsman. Sakay si Marcoleta ng isang Philippine National Police Custer bus na nagdala sa kanya sa tanggapan ng CIDJ para sa booking process. Arestado naman sina dating anak kalusugan party list Michael Defensor at negosyanteng si Joseph Varias Espiritu nitong July 6. Nakapwa co-accused ni Marcoleta sa naturang plunder case. Ayon kay Interior Secretary Judvic Rimulya, news outlet na tayo ngayon, naresto raw ang dalawa sa loob ng isang coffee shop sa Quezon City. Pero sa isang social media post, iginiit ni Defensor na hindi sila inaresto kung hindi sumuko raw sila ng mga otoridad, sa mga otoridad. Dinala rin sila sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Diba? Bago isinailalim sa booking process sa tanggapan ng CIDJ. Nilinaw ni Associate Justice Carl Miranda na ang paglabas ng warrant of arrest ay hindi nangangahulugang napatunayang guilty ang mga akusado. Nanatili pa rin daw ang kanilang constitutional presumption of innocence. Hanggat hindi napatunayang guilty beyond reasonable doubt, nitong July 3, naghain ng plunder case ang Office of the Ombudsman laban kay Marcoleta. Ayon sa Ombudsman, 3 beses umanong tumanggap si Marcoleta ng kabuuhang 75 million mula sa 3 niyang co-accused. Noong January 6, 2025, nakatanggap umano siya ng 30 million pesos, sinundan ng 25 million noong January 8 at 20 million pesos noong January. Sinabi rin ng Ombudsman na ang donor tax para sa 75 million ay nabayaran lamang noong December 2025. Nako! Huli na raw ang pagbayad at posibleng indikasyon ito ng pagtatangkang itago ang transaksyon. Pasensya na kayo mga kababayan, hindi tayo newscaster. Bago pa man na isampa ang plunder case, iginiit ni Marcoleta na
siya ay pinuntirya ng mga government prosecutor para patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon. Lalo na kaugnay sa isinagawang investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senators. Yan po ang sabi ni Rodante Marcoleta noong may petsang May 25, 2026. Diba? That the price of asking hard question could be lead to personal domination. Sa isang Facebook video, iginiit ni Defensor na na walang batayan ang kasong plunder na indirect bribery na isinampal laban sa kanila. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Sa aming pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon na ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. May tanong ko lang, bakit kasi sa social media kayo nagaganyan? Bakit hindi nyo kasuhan yung mga sangkot? Ganun, ito lang mga kababayan, napaka-simple lang yan eh. Alam nyo, imbis na sila yung matatawag na hero eh. Sila yung matatawag na tagapagtanggol sana ng mamamayang Pilipino laban sa katiwalian ng mga politikong magnanakaw. Eh mukhang sila yata yung nakulong. At yung mga politikong idiniin nila ay mukhang hindi yata nakulong. Di ba mga kababayan? Kasi ang sabi ni Mike Defensor, ngayong nakulong na kami, hindi na kami makapagsalita at magsiwalat sa mga katiwalian. Eh, bakit kasi ngaw-ngaw kayo nangangawa sa social media? Hindi naman kasi dapat sa social media dinala yung mga ganyang usaping korupsyon eh. Dapat dinala yan sa Sandigan Bayan, dinala yan sa Korte Suprema. Doon yan isinampa. Hindi sa live sa Facebook, hindi sa live sa YouTube. At higit sa lahat, hindi sa presscon. Kasi kapag ginaganyan ninyo ang proseso, nangangahulugan na nagpapaingay lang kayo kasi may mga balak kayong tumakbo sa eleksyong 2028. Nagpapabango ba, feeling hero, tapos pagka nakilala na sila yung nagbulgar, sila yung nagganon, eh kung meron palang katiwalian, di ba, bakit hindi nyo dalhin sa korte? Dapat i-file nyo sa korte, hawakan nyo lahat ng ebidensya, ipunin ninyo, i-file ninyo. Eh di sana ngayon, inimbestigahan na isa-isa itong mga sangkot sa katiwalian or sa korupsyon. Eh ang problema, imbis na yung mga sangkot sa katiwalian at korupsyon na inyong mga ikinanta, ay kayo pa yung naunang nakulong. Ma'am Maria Fret, may love shoutout po sa iyo dyan and kay Overseas SWS and kay Ma'am Jana Calunya. Di ba? Ganun yun eh, Ma'am Jocelyn Flores, di ba? Alam nyo, kung hawak pala ni Mike Defensor at ni Marcoleta itong mga pangalan, itong mga sangkot sa pagnanakaw, hindi dapat i-final nila yan, di ba? Dalhin nila sa Korte Suprema, dinala sana nila yan sa tawag dito, Sandigan Bayan, sa Ombudsman. Eh, ang problema kasi, mas una pa yung presscon at pagpapasikat na sila. Di umano ang nakakdiskubre. Sila di umano ang nagbulgar. Kasi nga may mga balak na tumakbo sa matataas na posisyon sa 2028 election. Eh ang problema ngayon, yung mga kinanta ninyong kurap, yung mga kinanta ninyong magnanakaw, kayo pa yung naunang makulong kaysa sa kanila. Diba? Tama ba ako mga kababayan? Yes or no? Kasi dapat kapag ganun, meron kang nalaman na korupsyon about kay ganito, may sangkot sa korupsyon si ganito, si ganyan, i-file mo agad yan, pumunta ka kay PBBM, tapos dalhin mo yan doon, ipunin mo lahat ng ebidensya kasi di ba kaya nga may programa ang ating presidenteng Bongbong Marcos na isumbong mo sa Pangulo. Di ba mga kababayan? Diba ganun yun eh, isumbong mo sa Pangulo website. Diba may website nga kapag may nalaman ka na isang politiko na sangkot sa pagnanakaw o di kaya may ebidensya kang hawak, isend mo sa isumbong mo sa Pangulo website. Diba meron man yan. Eh bakit sinulo kasi? Kasi nga po ang kadahilanan mga kababayan, si Marcoleta kasi may balak tumakbong Vice President ni Sara.
Kaya ngayon, nagpabida-bida. Ito namang si Mike Defensor, may balak yata tumakbong mayor ng Quezon City or di kaya maging senador ni Sara. Ayun, nagpabida-bida. Ending, yung mga tao na pinangalanan nila, na sangkot sa katiwalian, mas nauna pa silang makulong. Diba? Oo, dulaytak. Kain kay Nanay Minda, hello po. Diba? Imbis na yung mga kanilang pinangalanan, ng mga congressman, di umano, na mga magnanakaw, sila tuloy yung nakulong. O, diba? O, ngayon, sa mga nanonood na may mga hawak na ebidensya dyan, isa na si Baligod at itong 18 Marines. O, baka naman, magtatago na rin kayo. Diba? Baka naman magtatago na rin kayo. Kasi imbis na hawak na ninyo ang bit, para dalhin mo sa ombudsman, sa Sandigan Bayan at sa Korte Suprema, mas inuna ninyo ang press con. Mas inuna ninyo ang pabida-bida para sabihin kayo yung hero. Kasi may mga balak kasi kayo na tumakbo sa higher position sa 2028. Kaya ngayon, ano nangyari? Kulong. Ito, mga kababayan. Panoorin natin. Motorcycle riding full. Gloves V1. Wait lang nga, mga kababayan. Bibigyan with an update on Senator Rodante Marcoleta, who surrendered to authorities after the anti-graft court issued a warrant of arrest for plunder charges. John Manalo is on the phone for the details. Agustin John, Biking, what is the may latest? shoutout po. My Senator Rodante Marcoleta maintains that he surrendered to authorities and was not arrested following the issuance of a warrant of arrest by the Sandigan Bayan 3rd Division in his plunder case. In a brief interview after the return of the warrant this morning, Marcoleta said he respects the rule of law and is willing to submit himself to the legal process. So, narinig nyo naman mga kababayan. At dahil dyan mga kababayan, ay nagsalita po ang palasyo patungkol sa pagka-aresto ni Marcoleta, ni Defensor at ni Espiritu. Pakinggan natin ang pahayag ng palasyo sa pamamagitan ni Yusek Claire Castro sa pagka-aresto ni Marcoleta, ni Mike Defensor at ni Espiritu. Kung yan po ang isinasaad at sinasabi ng batas at yan naman po ang kautusan ng korte, yan naman po ay irerespeto ng Pangulo. Walang magagawa ang executive branch kundi ipatupad ang arrest warrant laban kina Senator Rodante Marcoleta at sa iba pang personalidad sa kasong plunder. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, anumang oras o araw kung valid ang warrant of arrest ay agad itong ipatutupad ng sangay ng ehekutibo. Ayon kay Yusek Castro, hindi maaaring questionin ang timing ng pagkaka-aresto kay Senator Marcoleta sa pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ang sa atin naman po, sa anumang pagkakataon, kung ano man ang oras, kung ano mang araw, kung ano ang sinasabi ng korte, kung mayroon silang in-issue na warrant of arrest, hindi po ito mapapahinto. Hanggat wala rin naman pong court order na maaari magpahinto sa pagpapatupad dito. Tama. Giit ng palasyo, walang umiiral na selective justice kasunod ng pagkaka-aresto kay Senator Marcoleta at Defensor na kilalang mga kaalyado ni Vice President Duterte. Sagot ito ni Yusek Castro sa pag-question ni dating Congressman Defensor na nauna pa umano silang maaresto kaysa sa mga sangkot sa flood control projects. Diba? Lumabas mismo sa bunganga mga kababayan ni Mike Defensor na mas nauna pa daw silang maaresto kaysa sa mga sangkot sa flood control project. Bakit kasi ang daldal ninyo? Diba? Bakit kasi ang iingay? Ito si Mike Defensor, wala naman tong problema. Bakit may problema ba to sa gobyerno? Wala. Ang problema lang dito, maingay. Yeah? Tanungin ko kayo, ano bang kaso ni Mike Defensor kung nanahimik siya, di ba? Kung nagnegosyo na lang siya ng mga pokpok doon sa Pasig, di sana hindi masilip. Ang ingay kasi, di ba? Alam nyo minsan mga kababayan, nagtaka lang din ako sa bagay, DDS nga naman. Di ba? Hindi, sa totoo lang mga kababayan, hindi naman ako hindi naman talaga ako nagtaka kung bakit nagkaganyan. Sa totoo lang si Mike Defensor, milyonaryo na yun. Daming pera, nagpunit niya
Yeah? Kung ipinagpatuloy na lang yung illegal yung business sa Pasig, hindi sana maganda ang buhay. Yeah? Ang problema kasi Mamirian Solid PM and kay Sir Bien, ang daldal, ang ingay, pumuputak-putak kasi. Kasi bakit mga kababayan, may balak kasi tumakbong mayor. Tapos kapag pumutok itong pangalan niya, akala niya siguro mga kababayan ay matatakot si Marcos. Akala niya siguro pag baboy-babuyin nila si Marcos ay okay lang. Noon yun. Ibahin ninyo ang Marcos ngayon. Yung Marcos noon, yung tatay, sobrang bait noon. Kahit nga paluin siya, kahit pinalaya siya sa Pilipinas, okay lang eh. Let's make our independence. Forget about everything. Sabi niya yon. Forget about the money. Forget about the our success. Let's make our independence. Sabi niya yon. Tatay yun. Ngayon, nanay ito eh. Diba? Diba, mga kababayan? Anak to eh. Tatay yun eh. Iba ang tatay sa anak eh. Kung ang tatay noon binababoy-baboy, pinagtatawanan, ngayon, kita ninyo. Ang ingay, Diyos ko, kaya nga mga kababayan, malalaman mo eh, wala kang problema. Wala, hindi ka namang sangkot sa katiwalian. Wala ka namang ginawa sigurong korupsyon. Ang problema kasi ang ingay, kaya nasilip. Di nasilip ngayon ni Matibag, tapos ito pa, nagbibitbit ng ebidensya kung ano-anong pangalan ng mga politisyan na ipinaglilista. Kapag hindi ka kaalyado, nasa listahan ka ng maleta. Kapag kaalyado ka, burado ka. Parang digong lang noon eh. Kapag kaalyado ka, wala ka sa tukhang, sa listahan ng tukhang. Pag hindi ka kaalyado, putang ina, maghahanap ng drug lord yun. Tapos idiin ka, sabihin, amo ka ng drug lord, kulong ka. Parang si Laila de Lima, ginawa ni Digong noon. Pag hindi ka kaalyado, nasa listahan ka ng tukhang. Kung hindi ka mamamatay, makukulong. Kay Mike Defensor ngayon, Digong style pa rin eh. Kung kaalyado ka, kakampi ka nila, balik loob ka, katulad kay Loren Ligarda, dating na-delibera ng 2 maleta, ang nangyari, nabura. Si Chess Escudero, na wala sa listahan noon, magulat ka, nagkaroon ng listahan. Diba? Kita nyo, mga kababayan? Hay, nako. Tama ba, mga kababayan? Wala eh. Walang pinagkaiba ang style ni Mike Defensor sa style ni Digong noon. Kapag kakalaban ka niya, di ba, ang ano ni Digong noon, ang kanyang advocacy ay tukhang. Itong tukhang-tukhang. Kapag hindi ka kaalyado, nasa listahan ka ng tukhang. Pero kapag nagbalik loob ka kay Digong, burado ka sa listahan. Pero pag kumalaban ka, mamatay ka, kulong ka. Ganon lang yun eh. Kay Mike Defensor ngayon, kapag kakaibigan ka, wala ka sa listahan ng maleta. Pero kapag tumalikod ka, putang ina, magkaroon kang pangalan bigla eh. Biruin nyo, si Loren Ligarda, ang sabi, na-deliveran ng 2 maleta, tapos nung lumipat, ang sabi, hindi na daw alam kung na-deliver ba, basta narinig lang daw, putang ina, di ba, mga kababayan? Kita nyo, yung kay Mark Villar, na-deliveran ng 7 maleta doon sa compound sa Las Piñas, so anyari? Di ba? Mali. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Yun nga po, sana po ay minabdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamilya. Diba? Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana. Nadala. Ang problema nga, yung si Claire Castro, ayaw nga nilang i-file sa ombudsman. Ayaw nilang i-file sa Sandigan Bayan at sa Korte Suprema kasi gusto nga nilang sumikat. Di ba? Gusto kasi nilang sumikat. Kasi nga, si Mike Defensor may balak tumakbong mayor. Kapag ka mas lalong umingay ang pangalan, may balak tumakbong senador. Si Marcoleta may balak tumakbong vice-presidente ni Sara. Kaya gusto nilang umingay para sabihin, wow, magaling, iboto natin. Ito yung bulgar di umano. Ending, mas nauna pa sila sa kanilang binulgar. Diba? Mas nauna pa sila sa kanilang binulgar. Kaya nga sabi ni si Claire Castro, kung yan pala ang gusto ni Mike Defensor na makulong ang mga magnanakaw sa flood control, di sana ipinasa nila yung konkretong ebidensya.
Di sana ipinagsama-sama sana nila. Ang problema mga kababayan, wala puro pamidya, puro press con, puro interview, may sarili nga silang blue ribbon eh. Di ba? Anyari, di mas nauna patuloy silang makulong. Sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte. Diba? Tama naman. Tama ang sabi ni Jose Claire Castro. Hawak na pala ng depensor ang mga magnanakaw. No, ang listahan ng mga magnanakaw sa flood control. Bakit hindi nga nila i-final? Hindi naman media hindi naman korte ang social media eh. 'Di ba? Hindi naman kasi mga kababayan, korte ang Facebook Live. Ulitin ko ha. Ito. Sabi ni Mike Defensor, pakinggan niyo ha. Pero sa pag-question ni dating Congressman Defensor na nauna pa umano silang maaresto kaysa sa mga sangkot sa flood control projects anomaly. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Yun nga po, sana po ay minabdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamidya. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana, nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte. Diba? Narinig nyo? Bakit kasi, sasabihin ni Mike Defensor, mas nauna pa daw silang makulong kaysa sa mga magnanakaw sa flood control. Paano nga makulong yung mga magnanakaw? Nag-file ka ba ng kaso? Ipinasa mo ba yun sa korte? Dinala mo ba sa ombudsman? I-final nyo ba sa Sandigan Bayan? Wala naman eh. Kayo walang makukulong. Kayo, puro kayo pamimintang. Ngayon, kayo'y nabalikan. Diba? Kasi sa mga pinapangalanan ninyo, syempre, ito real talk lang. Yung mga pinapangalanan nila Mike Defensor, mga politician na yan, may pera yan. Mga politiko yan eh. May pera yan. Yung kanilang mga ibinigkas dyan sa maleta-maleta, pag nagsanib puwersa yung mga yan, magkakaisa yan, handang gumastos ng milyon-milyon yan para masilip kung anong baho ninyo isa-isa. Syempre, ginastusan nila yan. Lalabanan kayo yan. Hindi man kayo papatayin, kaya hindi naman yan si Digong eh. Yung mga pinangalanan ninyo dyan, na mga magnanakaw di umano, nahatira ng maleta, mga disente yung taong yan. Mga liberal, halos kadalasan pinangalanan nila eh. Puro liberal politician yan eh. Hindi man kayo ipapatay ng mga yan, pero handang gumastos ng milyon-milyon yan, para imbestigahan kung anong maibato sa inyo. Kung nagsanib puwersa yung lahat ng yan, nag-aambagan yung mga yan, ngayon hinanapan kayo ng baho, teklo kay lahat. Diba? Diba Sir Kenry? Tandaan nyo, sino ba yung pinangalanan niyo? Trillanes, De Lima, sino pa? Yung si Garin, sino pa? Si Adyong. Napakadaming pinangalanan ninyo. Dinamay ninyo. Pagka nagsama-sama lahat yan, lalapit yan sa mga otoridad. Hanapan nyo nga to ng hanapan nyo nga ng baho tong mga to para makuha natin, makita natin. Ayun, naunahan pa kayong makulong. Bakit? Kasi instead na i-file ninyo sa Korte Suprema, sa Sandigan Bayan, sa Ombudsman, wala sa Facebook, sa YouTube kayo press con kayo ng press con. Anong napapala niyo sa press con? Popularity. Hindi porket hindi kayo pinatulan ng presidente, yung mga taong pinangalanan niyo diyan papatulan kayo. 'Di ba? Hindi man sila nagpapakita na sila yun, pero malay ba natin? Biruin niyo paano na imbestigahan ang baho ni Mike Defensor? Sige, tanong ko kayo, mga kababayan, paano si Mike Defensor sumabit sa bar niya sa Pasig? Kung walang nagpa-imbestiga niyan, putang ina mga kababayan, wag na tayong tanga. Ginawa tayong tanga eh. Tandaan ninyo, mga may pera yan. Yung mga, inyong mga pinangalanan. Ngayon, pag nagsanib puwersa yan, paimbestigahan kahit hanapan kayo ng butas. Ngayon, hanapan kayo ng butas.
Yeah? Boss kayong lahat. Yeah? Kulong. Yeah? Ayan na. Yan ang resulta, 'di ba? Mga buboy, magbibintang kayo ng tao, okay sana kung ang pinagbintangan ninyo walang posisyon sa gobyerno. Ang problema may mga posisyon yan eh. Kayang gawin yan, kayang gumastos yan, basta malinis lang ang kanilang pangalan. 'Di ba? Di ngayon nabalikan kayo. Tignan nyo. Tignan nyo yung kaso ninyo ngayon. Plunder. Imbes na ang kasuhan ninyo yung plunder, si Dilima, si Trillanes, diba? Sino-sino pa yung mga nakalista sa maleta. Di kayo tulong ngayon na kulong, 3. Di ba? Paribuhok, UNTV News and Rescue. Di ba? Yun po yun, mga kababayan. Naku, patay kayo dyan. Ito yung sunod, mga kababayan. Hay nako, dito tayo mga kababayan kay Cayetano. Eto na nga. 'Di ba? The person he told the story, ano daw? Was the one who did the investigation. 'Di ba? Yun nga, yung mga pinangalanan nila doon, yun yung mga nagpa-imbestiga diyan para masilipan sila. Mga bobo kasi. Inuna pa kasi ang kwento bago ang mag-file ng kaso. Ayun, unahan kayo. Nga. 'Di ba?